Alright, so what is up guys? Now, welcome back to my YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. Ngayon nga mga kaibigan, ang video natin ay perfect para sa mga private school teacher applicants. Ano-ano nga ba yung mga requirements na pwede nating dalhin, no? Ano-ano nga ba yung mga basic na requirements na nire-require ng mga private schools? Well, bago tayo magsimula, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. If this is your first time to visit my channel, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Okay, so nagturo na po ako dati noon sa isang private school, and requirements will depend on the school head, okay? Kung ano yung i-require ng school principal, okay, ng director or ng founder na kailangang ipasa ng mga teacher applicants. Pero ito, magsisilbing guide para sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga dapat ninyong i-prepare sa pag-a-apply ninyo sa isang private school. Okay? So una, syempre, kailangan natin ng letter of intent. Intent letter. Yun na yung letter of application natin, no? Na I would like to express my intention to apply for a teaching position. Diba? Hindi mawawala yun. Addressed syempre sa school directress, principal, or school director. Okay? Or school president. Kung kahit sino pa man na head ng particular na school. Pangalawa mga kaibigan, nire-require din nila ang resume. Okay? Resume, kung saan nakalagay doon, syempre summary ng inyong character, mga kaya nating i-offer sa kanila, resume. So, by far, yun ang pinakang dalawa sa basic na nire-require ng most ng mga private schools dito, no? Resume and intent letter. That's it. After that one, interview and demonstration teaching na tayo. Alright? Pero, for you to make sure, no? Na hindi kayo mabibitin in terms of files para talagang as in isang bagsakan, lalong-lalo na kung malayo yung school na pinag-a-applyan ninyo. Ito yung mga kailangan ninyong i-prepare. Number 1, personal data sheet or PDS, no? Revised 2017, pwede nyo i-download yan sa Google. Okay? Pangalawa, certified photocopy ng inyong PRC identification card. At syempre, certified photocopy ng board rating ninyo. Okay? Sa LET, Licensure Examination for Teachers. Syempre sa PRC nyo yan kukunin. Pangatlo, mga kaibigan, pang-apat, no? Certified photocopy of your TOR or transcript of records. Okay? Make sure na certified photocopy, hindi yung photocopy nyo lang. Susunod mga kaibigan, syempre yung diploma ninyo on your bachelor's degree. Pangalawa, kung meron na kayong experience, certificate of employment, di ba? Or work experience sheet, pwede rin mga kaibigan. Okay? Hindi mawawala yung COE natin, especially kapag nagturo na tayo dati. Points yun mga kaibigan, napakalaking puntos ng experience sa mga private schools. Okay? Susunod, certificates of specialized trainings. It can be kahit anong training na related sa subject na ina-applyan ninyo o sa major ninyo. It can be ICT, it can be English. For example, ako, English major ako. Meron akong mga trainings na patungkol sa language, English. Okay? Susunod, portfolio. It can be a compilation of your certificates, your awards, no? Pwede lang po natin itong ihanda o i-prepare. Susunod, proof of residency. Proof of residency or voter certification. Makukuha nyo ito sa munisipyo o sa barangay. Okay? Sunod, NBI clearance. Isa rin ito, no, sa mga kailangan nating documents. Siyempre, baka na mamaya may kaso pala kayo. And lastly, omnibus certification of authenticity and veracity of all documents submitted. Ito na yung notarized ng isang attorney, no, na nagpapatunay that you are true to yourself, na lahat ng mga documents na meron dito ay accurate at katotohanan at pawang katotohanan lamang. Yun lamang mga kaibigan, maraming salamat at hanggang sa muli po, good luck po sa paghahanap natin ng trabaho.